Inanunsyo din na magkakaroon sila ng ilang pagkilos ngayong Enero para himukin ng mga kongresista na suportahan ang impeachment. Tinanong naman ng grupo kung pantapat kaya ito sa naging rally ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay VP Sara. Mas malaki naman ang Katoliko sa simbahan as ay INC. So hindi naman kailangan tapatan pa. Eto na. May balita ngayon kasi dahil hindi nila makuha sa impeachment si VP Sara, dadaanin sa demanda at nagsalita na nga patungkol si Boying tungkol dito. Hindi, kasi hindi gumagalaw ang impeachment at walang gustong pumirma, dumidistansya dahil mag-eleksyon. So dadaanin nila ngayon. Ang tinitingnan nila ngayon ay yung demanda kay... Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ay Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Magandang hapon na po sa inyong lahat. Today is January 17, araw ng Friday dito sa Pilipinas. My God, I hate Batiin muna natin at pasalamatan yung mga viewers natin, OFW, na lagi nakatutok, nanonood at nakatambay at nakaugalian ng magnood at magkinig dito sa Joe Malone TV natin, sa programa natin. Pati na rin yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, syempre, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon po. Alas 4:30 na po sa akin at baka umerito ng gabi na. Kung nasaan ka man naroroon, kung ano man yung araw dyan sa inyo, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw po. Ito po ang inyong lingkod, Joe Malone TV, at dapat natin naniniwala ang inyong lingkod na dapat natin pag-usapan, dapat natin posesan, dapat natin idilat ang ating mga mata, bibig at pati na rin ang ating mga tenga. Nang sa ganun, mas maunawaan natin, mas maintindihan natin dahil naniniwala ang inyong lingkod na pag pinaghinimay-himay natin ito, hindi tayo magiging ignorante when it comes to Philippine politics natin. Kasi talagang ito kumbaga, kung noon, wala pa mga social media, natututo ka through reading, di ba? Kung gusto mo matuto, magbasa ka. I-absorb mo yung binabasa mo. So ngayon, medyo dumadami na yung means na pwede kang matuto, like panonood, pagkikinig, mga podcast, di ba? For as long na kailangan na alam mo lang o kilala mo lang kung sino yung pinapanooran mo. Dahil kailangan de kalidad, hindi dapat yung mga fake news. Kasi pagka nanood ka ng fake news, tapos pinaniwalaan mo, fake din yung natutunan mo. Okay? Ito. Ang title natin siguro, basta ang pag-uusapan natin at tatalakayan natin dito, yung impeachment. At naglunsad naman ng mass yung mga Katoliko naman, ang umano ngayon, parang nagpaplano sila ng rally din siguro. Panoorin natin maya-maya lang, pero unahin muna natin sa SMNI yung patungkol sa mga impeachment. At meron na nga ako nababalitaan sa mga ilang video na tila ba, lalo-lalo na ito si Congressman ng Manila 6th District, itong si Abante. Sinasabi niya na ayaw na nga niya maging parte ng impeachment dahil kung tutuusin, hindi na daw aabot, di ba? Hindi na siya, naniniwala siya na hindi na aabot. Kaya siguro, baka ayaw niya nang tanggapin. Baka siguro gano'n. Pero nandito yung interview. Baka magkamali ako at least mapanood natin. Okay mga kayon, kung bago ka sa channel natin, syempre huwag mong kalimutan mag-like and share. At pati na rin subscribe. Subscribe mo naman, wala namang bayad dyan. At i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Dahil araw-araw tayo nag-upload, araw-araw tayong nanggigising ng mga kapwa natin Pilipino na eto na. Diba? Panahon na ng social media. Diba? Kung saan dominante na ang social media at kung saan mas marami na tayong oras na ginugugol sa mga sokmed rather than sa mga pansariling kabuhayan natin o mga ginagawa natin. Kaya dapat alam nyo rin, kahit ako, pag-aralan nyo din yung galaw natin, pag-aralan nyo din yung channel na pinapanooran nyo, especially me. Nang sa ganun, hindi rin kayo maligaw. No? At alam nyo lang na doon tayo sa totoo, hindi tayo nagpapalaganap ng fake news. Nang sa ganun, hindi nyo rin matutunan yung fake, di ba? Okay mga kayo, ang inyong lingkod po ay nagtapos po ng psychology dyan sa Arellano University, just you know. At nag-take din tayo ng earn units sa De La Salle University sa kursong Master of Science, Major in Industrial Organizational Psychology. So ang naiwan ko lang dyan, kung di ako nagkakamali, comprehensive exam saka thesis. Tapos medyo na busy na sa negosyo at sa ganito, sa vlog. At since 2019, nagbablog na tayo kay Yorme Isko Moreno. Nasa politics na ako. At yun, patuloy ang natin, ang trabaho natin hanggang sa eto na nga. Nagbibigay na tayo ng
makahulugan komentary sa mga nangyayari sa Pilipinas. Maraming salamat. Pag nakatutok ka sa akin at nakatambay ka, naniniwala ka, thank you so much sa suporta ninyo. Attendance check po muna tayo dyan, yung mga viewers natin, OFW, pati na rin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Alam nyo na kung anong gagawin nyo, paki-comment na lang dyan sa baba. Panoorin na natin na ito, huwag na natin patagalin. SMNI, Banateros, issue ng bayan nating pag-usapan, paki-like and share yung ating video. Maraming salamat ha. Eto na. May balita ngayon kasi dahil hindi nila makuha sa impeachment si VP Sara, dadaanin sa demanda at nagsalita na nga patungkol si Boying tungkol dito. Hindi, kasi hindi gumagalaw ang impeachment at walang gustong pumirma, dumidistansya dahil mag-eleksyon. So dadaanin nila ngayon. Ang tinitingnan nila ngayon ay yung demanda kay VP Sara. At hindi nila makuha masiraan si Piarati at saka si VP Sara. So ngayon, merong bagong fake news ngayon. Davao naman ang sisirain nila. Ayun na nga, nakikita natin na talagang binabanatan ng Davao. Pero bago tayo mapunta ron, usapang impeachment muna tayo. Kasi kung matatandaan ninyo, meron dyan sa Congress na tinatawag na the Young Guns. Matatapang yung mga yan. Talagang matindi bumanat ang mga yan sa mga Duterte. Pero nagtatapang. Ano Tagalog ng Young Guns? Mga batang... Gunggong. Grabe naman. Grabe naman yan. Di ba? Mga batang gunggong. Kala ko kasi guns, parang kinekli lang, di ba? Parang McDonald's. Baka mga... Jollibee. Baka mga batang gang. So, kasi para sila mga gang talagang Young they're guns, ganging up. gunggong. They're ganging up on the Dutertes. Ika nga. Gago talaga Nakikita si natin Banat yung mga Bay. interviews nila lately after netong nangyaring napakalaking pagtitipon netong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Tila mo parang kumalma sila. Banat Bay. Alam mo kung bakit? Bukas ko na ikikwento yan. Naku. Abangan nyo sa upload ko. Kasi Surprise! matindi yung mga recent uploads ni Banat Bay talaga naman. Umaati ka buong panatan talaga diyan kasi syempre alam niyo naman Banat Bay. Banat Bay. So ayun nga yung mga young guns. Yung mga young guns parang talagang medyo kumalma sila. When talked about about impeachment, meron pang sinabi na meron pang tinanong yung congressman sa La Union na member din ng young guns na yan, tinanong siya na sinabi ni VP Sara na pabagsak ang Pilipinas. Pero sabi dumadaos-dos ang Pilipinas. Sabi niya, hindi naman daw dumadaos-dos ang Pilipinas. Actually, umaangat nga daw ang Pilipinas, sabi nitong congressman na to. Pero yun nga, sinabi Hindi nga naman siya umangat. Umangat ang buhay nila. Ay, Sila lang. Di ba? parang yung ekonomiya lang nila yung yung gumaganda, yung Alam mo ekonomiya ba- ng Pilipinas, hindi Walang matinong tao magsasabing umaangat ang Pilipinas. Totoo. Mob lang talaga yun, ano? Parang Totoo. hindi siguro nag-grocery yun. Hindi siguro walang ginagawa siguro yun. Puro utos lang. Hindi niya nalalaman ang presyo ng bilihin ngayon. Grabe Walang biro Talagang matindi lang ang fighting spirit ng mga Pilipino Kaya parang walang nangyayari. Nasa Starbucks pa kahit wala ng pera. Pero gayon pa man, ang tindi ho ng pagmamahal ng mga presyo ngayon Talagang hindi na ho biro. Talagang Mataas mapipilitan ka ngayon. ng magtipid. Kamatis Hindi nga, niya alam mataas yun. na Kamatis na lang. Oo. Pataas talaga ang Pilipinas, pataas ang presyo. Mhm. Di ba, Coach Oli? Pataas Pati gasolina. In denial sila Tama si Banat ba? Yun na lang talaga. Sila na lang umaasenso. Kaya hindi nila ramdam. Wala sila sa ground di ba? Yes, Sabi nga ni yes. VP Sara, ito naman itong mga ito. Mga spoiled mga spoiled brat. Hindi naman nila nasubukan talaga yung ilalim So hindi nila alam yung nangyayari. Yung laylayan. Siyempre sila, malaki ang kita, umaasenso. Wala tayong magagawa dyan. Ganun na yun. Kaya nga lagi nating ikinukwento rito sa ating show kahit sa mga live streams natin itong humble beginnings ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi dito mo malalaman talaga na ang isang tao nakaranas noong hirap. So, from hirap, umasenso, napalawak niya yung kanyang nasasakupan. Okay, talagang kumbaga yung recipe for success alam ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya sigurado itong mga congressman na ito at mga senador na ito mga nagsasabi na okay ang Pilipinas, maganda Pilipinas, stay put lang kayo, relax lang kayo, okay tayo. Ito yung mga pinanganak na hindi talaga nakaranas ng hirap. Hindi, umasenso naman sila. Umaangat yung kanilang salin. Umaangat ang kanilang mga pagmamayari. Diba? Ganun naman talaga Alam mo, pansinin niyo yan sa mga probinsya. Ako kasi dati matagal na noon na ako lagi nagpupunta sa probinsya dahil sa may mga show ang mga guys. Mapapansin mo lagi yan. Yung probinsya, ang hirap-hirap. Yung mga bahay doon, ang hirap-hirap. Tapos pag may magandang isang bahay, it's either si congressman o si mayor yon. Ibig sabihin, lumalaki yung agwat ng mga mayaman sa mahihirap. Ganyan ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya tuloy hindi mamalayan itong congressman na ito na palubog yung ibang kababayan natin, di ba? Hindi niya kung nalalaman yan. Napakinggan niyo ba yung thank you message, Yeah. yung message ni Pangulong pinakamamahal na Pangulong si Bongbong Marcos. Pakinggan niya yan, pakinggan The sitting niya. president. Thank you message niya. Meron siyang nagpasalamat siya sa Iglesia ni Cristo. Sabi niya, salamat Iglesia ni Cristo sa inyong
suporta sa Sip-sip. gobyerno. Hindi, gets mo, Coach Oli? Ang akin, hindi talaga naintindihan ni Presidente kung ano yung ibig sabihin ng rally na yun. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Isinigaw na ng taong bayan doon, isinigaw na ng INC kung ano yung problema ng bayan natin, pero siya nagpapasalamat sa suporta ng INC sa gobyerno niya. Lutang din no? I mean, hindi naman in-acknowledge yung isinisigaw ng mga mamamayang Pilipino doon. Mahal ang bilihin. Yes. Hindi ba? Ganito ang taas ng krimen sa Pilipinas. Yes. Droga, bumalik na naman. At kung ano-ano pa, si Marcoleta nagsalita rin tungkol naman sa issue diyan sa Congress na tila mo hindi na nasusunod yung due process. Tapos yung isang ministro nila na napakagaling, sinabi din lahat ng mga issues na kinakaharap ng bayan natin, hindi niya na-capture yun. So nagpapasalamat siya sa INC sa support sa gobyerno niya pero never niyang in-acknowledge yung hinaing ng mga taga-INC na nagpunta ron at sinigaw yung problema ng bayan natin. Yun ang isang pinakamalaking problema natin kasi hindi ko alam kung bingi yung ating presidente Ay, naka. o Hindi niya arok. nagbibingi-bingi yan. Hindi niya arok. Hindi niya arok yan Pero gusto ko lang pasalamatan kasi may mga congressman na talagang mapagbigay. Sabi nga, give chance to others. No? So pagkatapos ko, ikaw naman, ito si Saldico, give chance to others. So ikaw naman, Kim Payaman. Ikaw naman, Kimbo. Kaya mapagbigay naman itong mga congressman. Salit-salitan lang sila. Mas dada. Ito yung sinasabi natin, no? Na kumbaga kung titingnan natin yung nangyari before the rally, yung mga impeachment case na pinasa, na kinomplain, na pinadala, tapos nagkaroon ng impeachment, tapos nagmensahe si Congressman Dante Marcoleta, tapos nagpasalamat si BBM according kay Boss Dada. Parang ganito yung pinaka-summary niyan no? So, ang INC, peace rally. Okay, peace rally. So, nagkaroon ng speech si Marcoleta, nilatag yung mga naging problema na nakakaapekto sa kapayapaan ng gobyerno natin, ng gobyerno natin. So, nilatag yung problema. Kasi nga, ang gulo na nag-divide na. Ibigay mo, yung Pangulo, isa sa pinaka-CEO, pinakamataas na posisyon, saka yung pangalawang pinakamataas na posisyon, na-divide na nagkakagulo na, may mga impeachment case na, at kung ano-ano na. So, gusto ng INC, kapayapaan. Teka lang muna. Kumbaga parang ako for me, parang sinuportahan namin kayo nung unit team kayo di ba? Yung boto binoto nyo, di ba? Tapos, ganito yung kapalit. Divided. So, dapat, di ba, united, di ba? Dapat magkasundo tayo kasi ang beneficiary, taong bayan, regardless kung ano man yung religion mo, yung relihiyon mo, dapat ang magbe-benefit tayo. Di ba kasi pinagkatiwalaan natin sila ng boto natin Di ba? Kaya nga sila naluklok. Dahil pinagkatiwalaan natin sila, dahil sinabi nila, nangako sila, na ganito, ganyan, ganon, di ba? Kaya, nangyayari na ngayon? So, nangyayari na divide, walang unity na nangyari. Nag-divide yung mga makapangyarihan and so on and so forth. So, si Congressman Dante Marcoleta, nilatag yung problema. May nagko-comment pa nga sa akin, sabi, sasabihin ko lang. May nagko-comment sa akin, sabi, nagagalit kaya Congressman Dante Marcoleta, bakit daw hinaluan ng politika yung peace rally? Maliwanag. May nag-comment, sabi, nagagalit kay Congressman Dante Marcoleta, bakit hinaluan ng politika yung peace rally? Akala ba daw niya na kapayapaan lang ang inaano ng INC? Walang halong politika. Totoo naman. Ang mensahe ng INC, kapayapaan. So, ang ginawa lang ni Congressman Dante Marcoleta, nilagay lang niya yung mga aspeto na nakakaapekto sa kapayapaan natin. Kung sa tingin mo ba na ano bang gagawin ng mga INC doon? Magtititigan, tutunganga, tatahimik lang, tapos sisigaw lang sila, peace rally, peace rally, peace rally. Diba? Lilatag lang ni Congressman Dante Marcoleta yung mga aspeto na nakakaapekto na dapat payapa tayo. Diba? Kasi nangyayari, nagkaroon ng division. Pinakamataas na Pangulo, pinakamataas na posisyon, tapos yung pangalawa sa pinakamataas na posisyon, nag-divide. Nilatag lang niya. Yung Quadcom, nilatag din niya, ganun-ganun. Hindi ko nakikitang more on namumulitik no? Hindi ko nakitang ganun. Mas nakikita ko na nilatag lang ni Congressman Dante Marcoleta na dapat magkaisa sila. Mas marami pang dapat na intindihin kaysa yung mga impeachment na yan, kaysa yung mga divide na yan, which is ang direct na naapektuhan yung Pilipino, di ba? Hindi pa pwede kasi yung peace rally tapos doon tahimik lang. Ano pag-uusapan nila doon? Magko-concert sila doon.
magko-concert doon, tapos magrarak-rakan doon, magsasayawan. Anong matatapos doon? Anong mabubuo doon? Diba? Eto nga, speaking of against sa impeachment, panoorin na natin ito si Congressman Abante. Ito yung re-electionist 6th District ng representing 6th District of Manila, Congressman Benny Abante. Tignan natin. When they have to be in a hurry, okay? We can investigate more to be able to be more sure. In the 20th Congress, we can be more sure of the impeachment rather than today. Wala pang lumalapit kay Manila 6th District Representative Benny Abante upang hingin ang kanyang endorsement sa isang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung meron mang magtatangka, hindi niya ito susuportahan dahil naniniwala siyang hindi na ito kayang asikasuhin ng 19th Congress. At this point in time, palagay ko, hindi na eh. I made up my mind that I'm not going to be a party of the impeachment now. Because it's too short a time. And I think that we're not prepared for it. Ganito rin umano ang pananaw ng iilang kasamahan niya sa Kamara na nakausap niya kaugnay ng issue. Paniniwala ng kongresista, mas mainam kung pag-iibayuhin na lamang ang investigasyon sa paggastos ng confidential funds ni VP Duterte sa pamagitan ng Department of Justice at ihain ang impeachment complaints sa 20th Congress. Gate pa nito, sakaling makakuha ng 103 endorsers o 1/3 sa mga miyembro ng Kamara ang isang impeachment complaint laban kay VP Duterte, hindi pa rin nakatitiyak kung uusad ito sa Senado, lalo na't papalapit na ang 2025 midterm elections. Bagaman dismayado sa posisyon ni Congressman Abante, hindi naman nawawala ng pag-asa si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, isa sa mga nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Duterte. Well, karamihan naman na nakakausap ko sa majority ay go pa rin sila. No, siguro sa timing lang at go signal ng kanilang ng majority, yung leadership ng majority. Hindi rin tayo nakakasigaw siguro kasi sa 20th Congress. Kung ang magiging decision pa rin ay for impeachment, baka magbago na rin. Kasi alam naman natin may 1-year ban. Pag sinimulan ba ngayon, magiging kadugtong nung pag-assume ng bagong kongreso after the elections? Yan yung katanungan ng marami eh. Because it will be a different composition. We will have different chairmen. Yes. Ito yung mga bagay na tinatanong. Kasi kung kadugtong siya, pwede. Pero kung hindi siya kadugtong, andun na yung tanong, nakakayanin ba with the time constraint? Gagawa naman ng mga pagkilo sina Congresswoman Castro upang makumbinsi ang mga kasamahan sa Kongresong aktuhan ang impeachment complaints. Sa June 2025, nakatakda ang adjournment ng sesyon ng 19th Congress. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kung tayo, hindi naman tayo mga politics expert, pero nakakaunawa tayo, nakakaintindi tayo kahit papano. So kung sila, according kay Congressman Benny Abante at sa mga iilang kongresista o mambabatas, sa tingin nila hindi na aabot, matatapos na kasi sa June 25, mag-a-adjourn na yung 19th Congress. So 20 na yan. So ibang set na yan. Maaring iba yung mga chairman, yung iba yung mga congressman, syempre may mga hindi mananalo, may mga mananalo ulit, may mga matatalo, so may iba na. So, imposible na, mga expert to sila na mismo yung nagsasabi, so imposible na mag-proceed pa yung impeachment. So wala na, di ba? Kumbaga, wala na, kumbaga, unless, yun nga, yung sinasabi nga na kung karugtong yung 28 doon sa 19, baka pwede pa, pero mukhang malabo na rin yan according din sa kanila. So sila mga experts, so alam nila yung laro. Alam nila yung tansya. Excuse me. Yung tansya, di ba? So tayo mga observer, nakiki-observe lang. So hindi natin alam talaga, pero at least kahit paano nakakaunawa tayo. So ang nakikita ko diyan, kung hindi susulong o kung hindi aandar yung impeachment, kakasuhan na lang. So doon na lang sila lalaban ngayon, case to case. Kumbaga, kakasuhan na lang yung doon sa CIF o yung confidential intelligence fund. Di ba? Yan na. Hindi na uurong, hindi na uusot. Imposible na dahil yung time constraint, dahil mukhang hindi naabot, dahil February, start na ng campaign period ng midterm election. Tapos sa March naman, March 28, start naman yung local na campaign period. Ano na yan? Magkakatamaan na yan. Tapos June 25, adjourn na yung 19th Congress. So, mga July yan, start naman yung 20th. So, mga bago, bago na siguro yun. O yung iba, mananalo ulit, yung iba hindi. Diba? O, ito naman, panoorin natin. Ito sa pagkakaintindi ko sa susunod na video natin, Katoliko naman to. Catholic. So, para magsasagawa ata sila ng rally. Panoorin natin, sabay-sabay natin intindihin na ito.
Uy! Matapos ang mass action kamakailan ng Iglesia ni Cristo laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, isang koalisyon o pagsasama-sama ng iba't ibang grupo naman ang inulunsad para isulong ang impeachment ng bise. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Isang Mass for Peace and Justice ang isinagawa sa EDSA Shrine ngayong hapon ng iba't ibang people's organizations, social movement at ilang religious leader. Ang mga nagsidalo iba-ibang nakasuot ng religious peach na leader. ribbon na sumisimbolo raw sa panawagan nilang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang iba may sticker sa damit na nagsasabing impeach Sara ngayon na. Sa bisang dinaluhan ng 10 pari, hindi nabanggit ang pangalan ng bise, pero nabanggit ang impeachment at may panawagan para sa pananagutan at paninindigan laban sa umunoy katiwalian at maling nangyayari sa lipunan. Hayaan nating ipaliwanag ng mga taong dapat managot kung saan nila dinala ang pera ng bayan. Dahil ito ay ang ating obligasyong moral. Ang impeachment ay isang obligasyong moral, kaya maraming sa hanay ng simbahan ang kasama nyo ngayong hapon dahil naninindigan kami. Iba-iba pala. Isa sa nagsalita si dating Senadora Laila de Lima, isa sa mga nag-file ng impeachment complaint sa bise. Isa itong moral obligation. Ang sino mang pinagkakatiwalaan ng taong bayan ay dapat maglingkod ng may integridad, hindi magsinungaling o maghari-harian. Inilunsad din ng koalisyon ang pagsasama-sama ng iba't ibang grupo para isulong ang impeachment. Kabilang dito ang mga nag-file ng 3 impeachment complaint laban kay VP Sara, tulad din na Kiko D, apo ni dating Pangulong Cory Aquino, pati na ang ilang biktima ng madugong Duterte drug war. Isa po ako sa nananawagan ng impeachment para kay VP Sara, para po sa aking mga anak. Gusto ko pong magkaroon ng tunay at katarungan po ang hustisya. Isa po akong member ng EGK family na wala po yung aking asawa. Kaya humihingi rin po ako ng katarungan. Inanunsyo din na magkakaroon sila ng ilang pagkilos ngayong Enero para himukin ng mga kongresista na suportahan ang impeachment. Hinihinga namin ng reaksyon si VP Sara tungkol dito. Tinanong naman ng grupo kung pantapat kaya ito sa naging rally ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay VP Sara. Mas malaki naman ang Katoliko sa simbahan as ay INC. So hindi naman kailangan tapatan pa. Wow! Parang ano yan Parang medyo bold yun Hindi ko alam kung Catholic, parang halo-halo atang religious group, parang ganon. So, pero sa latter na part, ang sinabi, mas malaki naman ang Catholic kaysa sa INC. So hindi na kailangan tapatan. Di ba? Kayo na magbigay ng kahulugan dyan. So magkakaroon daw sila ng, yun nga, parang malaki ang ano din, ngayong Enero. Kaya haabangan natin. Di ba? Yan ang haabangan natin. So tinanong naman kung pantapat daw, hindi naman daw. Pero sinabi naman na mas malaki naman ng Katoliko kaysa sa INC, so hindi na daw kailangan tapatan. So meaning, para sa akin, mas malaki sa kanila. Di ba? Di ba? Hindi, ano lang di ba? Real talk lang yun. Real talk lang tayo. Kasi sinabi niya, mas malaki naman ang Katoliko kaysa sa INC. So hindi na kailangan tapatan pa. So daw, sa pagkakaintindi ko, mas malaki yung grupo nila kaysa sa INC. Diba? Yan ang aabangan natin. Kung talagang magkasasagawa sila ng rally din ngayong Enero, kaabang-abang nga yan. Kasi sinananawagan sila sa Kongreso na ituloy nga yung impeachment. Diba? Pero according na rin kay Congressman kay Kong Danny Abante na hindi na nga uusad kasi kulang na ng panahon at oras. Pero sige, abangan natin yan mga kayon. Paki-comment dyan sa baba kung ano mangyayari. Di ba? Maganda yan May rally sila. May rally din yung INC. Pero, hindi ako INC pero napahanga ako sa INC. Kasi talagang ang iniisip nila, hindi pang sarili. Di ba? Hindi sila, ang nasa isip nila, ang adhikain nila, ang goal nila, ang mission nila, hindi pang sarili. Ang goal nila pang kalahatan, regardless kung ano yung religion mo. Katoliko ka man, Muslim ka man, INC ka man, o wala kang pinaniniwalaan. Ang gusto ng INC, kapayapaan. Kasi mas marami nga naman pa na mas dapat unahin kesa sa mga galit-galit o ano-ano na yan, yung divide-divide na yan. Yun ang in fairness, di ba? Napaka-genius nun. Sabi nga ni Doc Lorena Baduy, napaka-genius nung move na yun, di ba? Yun ang gusto ko. 'Di ba? Ayoko sa lahat ng mga yung mga religious na 'yan, yung imbis na salita ng Diyos, yung kanilang pinapakalat, depende man kung anong Biblia yung ginagamit nila o kung anong mga religion nila. Imbis na salita ng Diyos yung pinapalaganap, nakikisali pa sa
sa politika. Tapos, may parang, di ba, sa politika, makikisali sila, di ba? Unlike nung INC, nung nakisali sa politika, walang ibang gusto. Kapayapaan. O, hindi pang sarili yon, ha? Hindi pang sarili yon, pang kalahatan yon, Pilipino, di ba? Kaya, saludo sa mga INC, di ba? Mga kayon, kung anong mako-comment nyo dyan, umabot ka man sa dulo ng video na to, kita mo naman, Pero tayo, mukhang hindi na talaga aabot yung impeachment, so X na yan. So ang nakikita ko na lang, kung ako, sa base sa paningin ko, yung kaso. Yan, so baka case to case. Kakasuhan na lang si VP Sara sa mga sa confidential pa na yan. So yan na lang ang nakikita nila. So, syempre, sila Franz Castro, syempre, maninindigan pa rin yan. O eto na nga, di ba? Magkakaroon nga ng kilosan nga ngayong Enero. O, abangan natin yan mga kayon. Maraming salamat sa pagtutok at pagtambay at pakikinig dito sa Jomolon TV para sa programa natin ng Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Kung umabot ka sa dulo ng video na to, paki-like and share yung video natin. Tapos, wag din kayo mag-skip ng ads pagka may lumalabas na ads. Yun naman ay bilang suporta nyo sa mga content creator na tulad namin. Pakigamit na lang yung hashtag natin dyan, #ProtectBPSara, #JomaloneTV, #Iskochi, #Apollo Kibuloy. Depende na lang. Alam ko may mga kanya-kanya tayong pinapaniwalaan o kanya-kanya tayong may manok. Pero nasa sa inyo na yan kung ayaw nyo i-comment yung mga iba. Pero sa akin, ito muna yung mga sinusuportahan natin sa ngayon. Maraming salamat mga kayo sa pagtutok at pagkikinig. Issue ng Bayan, ating pag-usapan.